Sinasabing ang kampo ng kasamaan ay makapangyarihan din. Kaya nitong maging invisible o di kaya ay magpalit-palit ng anyo. Ito ang malaking hadlang sa pag-iibigan ni Amaya at Gabriel. Umibig si Eleazar kay Amaya na gawang bihagi ng kampo ng kadiliman ng dalaga at itakda ang kanilang kasal. Paano maililigtas ni Gabriel ang dalaga sa mga kamay ni Eleazar kung ang lalaki palang karibal ay isang demonyong nagkatawang tao? Mahigit 100 kilometro ang layo ng bayan ni Atsina mula sa lungsod ng Iloilo. Humigit kumulang 4 na oras ang tatakbuhin ng pampasaherong bus patungo roon. Iyon ay kung kaskasero ang driver. Pangatlong beses nang napunta si Amaya sa lugar ng kaibigang si Athena. Ito rin bali ang pinakamatagal na pamamalagi niya dahil tulad ng kaibigan, doon din siya magpa-practice teaching. Walking distance lang ang bahay ni Amaya mula sa Western Visayas State University, isa sa mga pinakasikat na universidad sa Region 6, lalo na pagdating sa kursong edukasyon. Dalawa silang magkakapatid. US Marine ang kanyang kuya at nakabase sa Amerika. Nang mag-grant ang petition ito para sa mga magulang nila, naiiwang mag-isa sa Pilipinas ang dalaga. Third year pa lang siya noon sa kursong Bachelor of Science in Education. Para magkaroon ng kasama sa bahay, minabuti ng mga magulang na tumanggap sila ng mga ladybed spacers bago tumulak ang mga ito sa Amerika. Isa si Athena, katulad rin niyang BSed student sa mga naging borders nila. Nang tumagal ay naging matalik niya itong kaibigan. Malapit na tayo sa inyo, diba, Athena? Galak na tanong ni Amaya sa kaibigan habang ang mga mata niya ay humahagod sa kagandahan ng tanawing nadadaanan nila. Malayo pa, Amaya. Nakapikit pa rin sagot ni Athena. Ha? I said malayo pa. Basta, alam kong malapit na tayo. Giit ni Amaya at kiniliti sa tagiliran ng kaibigan. Paano mo natiyak na malapit na nga tayo? Ha? How sure you are na malapit na nga tayo? Natatandaan ko, basta namamaybay ang bus sa dabing dagat, hudyat na iyon na pumapasok na tayo sa kabayanan nyo. Oo na, tumuwid sa pagkakaupo si Athena at iminulat ang inaantok pang mga mata. Tingin ko'y parang hindi ka napagod sa mahabang biyahe natin. Ha? Pinatukan ni Athena ang kaibigan. Bakit ba? Maang natanong ni Amaya. Kanina ka pa haka ng hadyan. Dumagiyata ako sa biyahe natin. Kinusot-kusot ni Amaya ang mga tenga. If I know na bigyan ka kakamo sa lakas ng dagundong ng puso mo dahil after months of waiting, magkikita na naman kayo ni Kuya Gabriel. What? Aminin. Luka-luka. Sinabunutan ni Amaya ang nakatawang kaibigan at ginulo ng ginulo ang buhok nito. Dahil aircon ng bus, dinig ng lahat ang paghaharutan ng magkaibigan. Pati ang konduktor ay nawili ring panoorin ng dalawa, kaya huli na nang mapansin itong lalampas ng bus sa nakatalagang unloading area ng mga pasahero. Sumubsob pa ang magkaibigan sa likuran ng upuan ng biglang paghinto ng bus. Naku, nandito na pala tayo. Nabigla man ngunit hindi pa rin maawat ang tawa ni Athena. Tara na, Amaya. Hanggang makaibig sila ng bus ay hindi nagtaas ang mga mukha ang magkaibigan. Lahat kasi ng naiwang pasahero ay sinusundan sila ng tingin. Ikaw talaga. Kinurot ni Amaya sa tagiliran ng nakangiting kaibigan. Saan na tayo? Anito na nagpalinga-linga sa paligid. Ang sabi rito sa text ni Kuya Gabriel, dito tayo sa waiting shed maghintay sa kanya. Papunta na raw siya rito. Pabalik-balik na binasa ni Athena ang message sa kanyang cellphone. Muling kumabog ang puso ni Amaya pagkarinig sa pangalan ni Gabriel. Sa totoo lang kaya siya nag-overreact kanina sa panadyo ng kaibigan ay dahil may katotohanan iyon. Kailangan ba sila unang magkita ni Gabriel? Ano ang nakaraang taon? Dahil may mahalagang transaksyon ng binata sa city, hindi na nito ipinadala via Western Union ang monthly allowance ng nakababatang kapatid. Ito na mismo ang personal na pumunta sa boarding house para ibigay ang pera kay Athena. Nang ipakilala siya noon sa kaibigan kay Gabriel, pakiwari niya ay saglit na tumigil ang tibok ng puso na bigla namang bumilis ng kamayan siya nito. Parang isang malakas na agos ng tubig na pagkatapos harangan ay bigla rin pinakawalan. Nagkanobyo na rin siya nung high school days pero katuwaan ng para maina sa barkada. Ordinaryo lang ang feeling siya noon pag nakikita sila ng nobyo. Pero ngayon ibang-iba ang lukso ng kanyang puso nang makita si Gabriel. Walang dudang na love at first sight siya sa binata. Para kasing si Piolo Pascual ang profile nito, pero moreno at matangkad si Gabriel kaysa sa kanyang idolo. Iyon naman ang gusto niya sa isang lalaki. Tall, dark, and handsome. After that first encounter, pinaunlakan niya ang matagal ng pag-anyaya sa kanya ni Athena
na sumama siyang magbakasyon sa lugar nito. Unang paunlak niya ay noong 20th birthday ng kaibigan at ang pangalawa ay noong last All Souls Day. Bitin siya lagi dahil mahaba ng 3 araw na stay niya doon. Pero kahit pa, hindi may pagkakailang nai-enjoy niya ang mga bakasyon ngayon. Lagi kasi nilang kasama sa pamamasyal si Gabriel, kahit laging nauuwi sa pagbabangayan ng anumang paksang na pag-uusapan nila. Kontento na ang dalaga basta makapagsalita lang ang tahimik at supladong si Gabriel. Hoy Bingi, naririnig mo ba ako? Untag ni Athena. Bakit na naman ba? Naiinis na siya sa kaibigan. Kako tila may pinagkakaguluhan sa munisipyo. Inginuso ni Athena ang 2-story building sa di kalayuan nila. Sa main lobby ay nagsisimulang dumami ang kolumpo ng mga tao. Pilit namang hinahawi ng mga pulis ang mga nagigit-gitang osyoso. Oo nga no, bumalik sa realidad ang isip ng dalaga. Wala pa naman ang Kuya Gabriel mo. Halika tingnan natin kung anong nangyayari. Iyanapang iwi si Athena. Kinalas ang kamay ng kaibigang humihila rito. Umandar na naman ang pagkachismosa mo. Correction, pagka-news reporter. Namewang pa si Amaya at inirapan ng kaibigan. Ang parents ko lang naman ang may gustong education ng kuning kurso dahil hindi man daw ito ngayon sa US. Ang gusto ko talaga ay maging isang Corina Sanchez. Bago pa man makahuma si Athena, sumama na siya sa hugos ng mga tao papasok sa bakuran ng munisipyo. Napasunod ng DORs ang dalaga. Panay ang iling. Ito ang inaayawan ng dalaga sa kanya. Masyadong mausisa. So curious siya sa lahat ng bagay kaya nga siguro marami siyang alam. Napatda si Amaya nang makitang bangkay ng isang binatilyong pinagkakaguluhan. Wakwak ang dibdib at wala ng puso. Aswang ang gumawa niyan. Ang matandang babae sa harapan ng dalaga. Hindi, palagay ko'y kanibal. Sambot naman ang isang kabataan. Kung kanibal yan, di sana pati katawan ay kinain. Pagtutuwid ng isang lalaking may edad na. Oo nga, magkapanabay na sang-ayon ng mga meron. Hindi ba't ganyan din ang nangyari sa isang binatilyo nung nakaraang All Souls Day? Oo nga, kinuha rin ang puso at ang nobya ay ginahasa muna bago patay sa saksak. Tumahimik nga kayo, maring saway ng pinakahepe ng pulis. Magsiuwi na kayong lahat, sinong pamilya ng biktimang ito. Napatras din si Amaya. Pakiramdam niya ay babaliktad ang kanyang sigmura. Ay, nagulat pa siya nang may dumantay sa kamay. Sa balikat niya, si Athena. Ito rin ay namumudlang masuka-suka. Halika na, baka hinahanap na tayo ni Kuya. Nung last kong punta ay may ganito rin pangyayari ah. Pinisilpis ni Athena ang lalamig niyang kamay. Nagkataon lang siguro, ang sabi. Paglabas ng gate ng munisipyo ay natanaw nila ni Amaya at Athena ang owner-type jeep na nakaparado sa tapat ng waiting shed. Ang malaking maletang diguling ni Amaya ay nasa itas na at nakatali sa baggage carrier ng jeep kasama ng maliit nilang traveling bag. Nadagdagan ng kaba ni Amaya nang makitang nakatayo sa gilid ng jeep si Gabriel. Lalo itong pumisik sa suot na midnight blue polo shirt na pinarisan ng light blue maong pants. Ang slice with basketball shoes nito na white and gray combination ay terno sa suot ding sports cap. Muli niyang hinago ng tingin ng binata. Bahagyang nakakuyong ang mga kamao nito at ginigitawan ng katamtamang laki ng ugat. Lalaking-lalaki ang dating nito. Maamo ang mukha at ang nakakaakit talaga sa binata ay ang laging nakapilid ng mga labi na tila hinahalina siya para padapuan ang mga halik. Saan kayo galing? Madilim ang mukhang bati ni Gabriel. Para ang ibong lumipad ang paghanga ni Amaya. Dyan lang kuya, nauutan lang sagot ni Athena. Inunan niyo pa ang pangusyoso at iniwang nakatiwang ang mga gamit niyo rito. Sandali lang naman kami kuya. Anong sandali? Mabuti at tumating ako agad. Kung hindi tinangay na ang mga bagahe niyo. Akala niyo ba sa syudad lang may magnanakaw? Litid ang ugat sa leg na paglitan niya ng binata. Napangiwi si Amaya. Ito ang pinaka-negatibong attitude na ayaw niya sa binata. Tahimik pero pag nakabuelo ay daig pa ang machine gun. Laging galit sa mundo. Kalalaking tao ay matarag. Nang nagkaroon din ng ganyang pangyayari noong nakaraang All Souls Day, ay grabe rin ang pang-uosyoso niyo. Hindi ba't muntik na kayong mapahamak na magka-stampede sa loob ng sementeryo? Sa uulitin bago kayo mang-osyoso, tiyakin yung hindi delikado. Paano pala kung nagbabarilan dyan kanina? Magre-reason out sana si Amaya ngunit siniko siya ng palihim ng kaibigan. Napalunok ng di oras ang dalaga. May pang-aanong ikinawit ni Athena ang wisik sa baywang ng kapatid. O siya,